Nagluto nga pala ako ng kwek-kwek, kaso ibang itlog yata ang nagamit ko. Sobrang tawa ko talaga mga ka-dreamers nang makita ko ang reaksyon ni na mama at bunso pagkatapos nilang kagatin ang kwek-kwek na niluto ko. Bale, ang nag-request talaga na magluto ako ng kwek-kwek ay si bunso. Syempre, madalang lang mag-request iyon kaya naman bumili ako ng pugo. Dahil minsan nga lang mag-request, bibigyan ko rin siya ng twist. Para naman sa susunod, hindi na siya mag-request at magastos din. Habang naglalabon nga ako ng pugo, ay naglagay na ako ng harina sa mixing bowl, cornstarch, yeast, at saka iba pang mga ricado kung saan ko mamaya itutubog ang itlog ng pugo. Bali, nilagyan ko rin nga pala ng kalahating baso ng tubig para naman madali ko itong mamik. Hinalo-halo ko nga lamang gamit ang tinidor at ayan na malapot na. Nariyan nga pala si mama, busy sa panunood. Ang una nating biktima, ayan naman si bunso. O diba, busy sila kaya naman binalatan ko na itong kakaibang itlog ng pugo kulay green. Kaso biglang dumating si mama, buksan ko daw yung YouTube at ilagay ko sa abot kamay na pangarap. Medyo hindi naman niya binigyang pansin ang ginagawa ko kasi medyo matanda na si mama. Uy! Charot! Pagkatapos kong ang balatan ng kalamansi ay hinango ko na rin itong pugo, malambot na rin. Tinigis ko na rin iyong tubig. Bali, kumuha nga lang pala ako ng ilang piraso tapos napaso agad ako. Abay, wala pa nga akong nabibiktima sa kalukuhan ko, nasaktan agad ako. Grabe man ang karma. Pagkakuha ko nga ay binalatan ko na rin agad. Binilisan ko na nga kasi baka mamaya ay pumasok na si bunso. Nang matapos ko nga ang balatan ay isa-isa ko nang inilagay dito sa hindi ko alam ang tawag basta iyan dyan ko itinubog. Bali, isinake-shake ko lamang para malagyan buong palibot ng itlog at nagsalang na rin ako ng kawali at binuhay na rin ng gasol. Naglagay na rin ako ng mantika at ng mainit na inilagay ko na itong mga itlog ng pugo. Bali, dahan-dahan nga lang iyong paglalagay ko para masigurado na ang palibot ng itlog ay malalagyan nitong harina. Medyo hindi nga kumakapit kasi mas lamang yata yung cornstarch na nagamit ko. Nang maluto ko nga ang itlog ay hinango ko na at ayan na yung kakaibang itlog, ipiprito ko na rin siya. Abay, kahit hindi na gumamit dito ng sausawan na suka kasi pagkagat pa lamang nila asim kilig agad. Pagkatapos ko ngang i-shake, ayan isa-isa ko na rin uling inilagay dito sa mantika. Bali, 4 na kalamansi, kwek-kwek lang pala itong ginawa ko kasi 3 yung target ko na bibiktimahin. Hindi pa nga ako tapos magluto, kumuha na agad si mama at si bunso. Patay kayo sa akin mamaya. Nasabik yata kasi hindi naman talaga kami nito nagluluto. Minsan bumibili lamang sa labas. At iyan na nga mga ka-dreamers, luto na. Kaya naman hinango ko na at isinama ko na ito dito sa kwek-kwek na niluto ko rin kanina. Kumakanta pa nga ako riyan habang natatawa. Bali, titikman ko nga rin pala itong gawa ko. At ayan nga, napakasarap. Sulit na sulit. Suwak na suwak. Nang matikman ko nga ay pinuntahan ko na rin ang una kong biktima at si mama uli yun mga ka-dreamers. Nginunguya pa yung kanina rin kinuha sa akin habang nagluluto. Dahil kalokohan nga itong gagawin ko, syempre parang may paglambing din. Nang makita nga ni ating nakaluto na ako, kumuha rin siya. Napakasama ng tingin ni mama, matakaw daw si ate. Walang kaalam-alam si mama, nakasabwat ko naman talaga rito si ate. Ang una nga nakuha ni mama ay kwek-kwek talaga, kaya naman nalaglag pa. Kinuha pa nga ni mama, sabi ko huwag na at marami naman itong niluto ko para sa kanila. At sa pangalawang kuha nga ni mama, nakuha na niya iyong kalamansi kwek-kwek kong ginawa. Sabi, bakit daw medyo maasim? Sabi ko, hindi naman, tikman mo 5. Ayan na. Abay, sabi ko nga ba sa'yo, maasim. Kakatuwa reaksyon ni mama, grabe. Sinabi pa kay ate, nakain niya kalamansi kwek-kwek. Hindi alam niya kasabwat ko si ate. Si mama talaga yung 2 beses nang tinikman, tumikim uli. At maasim nga naman. Pagkatapos ko nga kay mama, pinuntahan ko na itong ikalawa nating bibiktimahin. Ang nag-request talaga nitong kwek-kwek. Mana rin talaga kay bunso yung kanyang anak kasi kapag nakakita ng pagkain, utunguya na agad. Abay, sa unang subo ni bunso, binigyan niya rin yung anak niya. Aywan ko lang sa ikalawa. Ang sarap ng kalamansi kwek-kwek, isinuka lang. Bale, hindi lang talaga sa reaksyon ni bunso ako natawa, doon sa kanyang anak. Walang kaalam-alam sa nangyayari yung bata.
Nakatingin lang kay mama niya, mabuti na lang hindi umiyak. Ang huli ko ngang biktima, ayan si Kenzo. Ang kauna-unahan kong pamangkin na talagang palagi kong kasama sa kalokohan. Pinakuha ko na rin nga siya at ang nakuha agad kalamansi pero hindi pa na niya alam. Kaya naman sa unang kagat, asim kilig-kig.